Kumusta sa mga brad? Gusto ko ikwento kaso ayaw ni Sam. Pero wag malumbay. May nakatama. Karamihan sa mga nanghula tumama. Sila ang nawawalang sangre ng Encantadia. Joke. Wag kayong malumbay mga bibe. Kasi yung kwento lang kung paano naging ganun yung ayaw ipakwento ni Sam. Medyo tanyag sa lugar nila yung nangyari. Hindi sila talaga taga dito sa amin. Kumbaga, dayo. Taga ibang lugar sila talaga. Umalis lang sila doon, lumayo. Masyado kasing masalimuot naging buhay ni Sam. Igalang na lang natin pero ayos lang naman sa kanya na sagutin yung mga naging tanong ko mula nung umpisa hanggang ngayon. Question number 1. Paano siya nakakalabas ng umaga? Ang nagbigay sa kanya ng lason, lason ang term niya. Yung mismong source, demonyo. Kumbaga, puro yung lason, kaya may mga perks. Nakakalakad sa araw, hindi uhaw sa dugo, pero mas malala yung kapalit. Madali siyang mapikon, madali siyang mairita. Malakas ang hatak sa kanya ng dilim, ng kasamaan noon. Totoo na yung mga katulad niya hindi nakakalabas ng umaga kasi parang isa yun sa mga sumpa. Ang tawag kasi sa mga katulad nila noon pa, nilalang ng dilim. Nakakaya ng mga matatandang ganun ang sikat ng araw pag umabot na sila sa certain age. Kumbaga, malakas na sila. Kabaliktaran nila tayo. Sa pagtanda, nagiging mas malakas sila. Tayo, iba, diba? Yun ang kaibahan nila ni Paeng sa iba. Kasi yung iba, hindi makalakad sa araw pag bagong salin. Sila ni Paeng kahit bata pa silang maituturing kung ikukumpara sa iba. Hirap i-explain? Kunwari ganito, nahawahan ako. Tapos yung nanghawa sa akin, nahawahan rin lang ng tao na naging ganun. Hindi ako agad-agad makakalakad sa araw. Pero sila Sam, iba. Kasi yung source mismo yung nagbigay kay Sam. Nung hinawahan niya si Rafael, medyo puro pa kaya nakakalakad din siya sa araw. Question number 2. May napatay na ba siya? Ilan? No comment. Question number 3. May reflection ba siya? Meron. Hindi agad nawawala ang reflection niya. Pero habang tumatagal, parang nagkakaglitch yun. Nawala na lang nung umabot siya sa taon na sa tingin niya dapat patay na siya dahil sa edad. Si Rafael meron pa kasi sa 10 taon pa lang siya sa ganun. Question number 4. Bakit siya nawala ng reflection? Parang paalala na binasag niya na yung batas ng kalikasan. Question number 5. Bakit may picture siya? Sinong nagpaint ng mga nasa bahay nila? Katulad ng sabi ni Adam, ilusyon. Tungkol sa mga painting, sila Adam may gawa nun. Ginawa nila yun para i-cheer up si Sam nung down na down siya. Question number 6. Kailan niya nakilala sila Adam? Matagal na. Tubig pa lang kami nila din. Question number 7. Kaparehas niya ba sila Adam? Hindi. Question number 8. Ano ba sila Adam? Half breed, half human, half Encanto. Nanay nila sumama sa Encanto. Ang alam ng nanay nila, iisang gabi pa lang siya nawawala. Pero pagbalik niya, 5 taon na pala. Buntis pa siya nung bumalik. Quadruplet sila, Adam, magkakapatid sila. Sinong mas matanda? Siya o si Rafael? Ilang taon? Siya. Huwag niyo na daw alamin, ang mahalaga mas bata siya tingnan. Crush niya ba si Dean? Hindi. Best friend lang talaga, walang mali siya. Pero may crush siya. Hindi sumagot pero sumulyap sa isang tropa namin na pinakabaliw na babaeng pwede mong makilala. Bakit mo kinaibigan si Dean? May nakilala kasi siya dati katulad ng ability ni Dean. Kaya nung sinabi ni Rafael na parang may kakaiba kay Dean, sinundan niya. Question number 13. Paano mo naging kaibigan si Dean? Hindi ba niya alam kung ganyan ka nung una? Dahil sa sobrang curious niya, lalo nung may kumausap sa kanya gamit isip, ganito daw nangyari. Tandang-tanda pa daw niya kahit yung mismong nakausap niya tawa ng tawa nung nakwento ni Sam. May nagsalta daw sa isip niya na habang nakasunod kay Dean, verbatim. Bakit para kang asong sunod ng sunod, kuya? Wala lang. Wala lang? Sungal-ngaling ko kaya larynx mo. Nabisit raw siya nun. Baliin ko leeg mo eh. Bakit kilala mo ko? Sige nga, hanapin mo ko. Gumawa siya ng paraan. Kunwari magtatanong ng direksyon. Hindi niya kasi masolo si Dean kasi laging mararaming kasama. Tapos yun, nakakwentuhan tapos di ba may clan kami nun? Isinali pala siya. Di ko alam kasi nag-quit na ako bago graduation ng 4th year. Alang-alang sa forever pero nag-break din kami nung 23.
Kaya na-meet ko na si Sam nung 18th birthday ni Dean. Pero yun nga, isinali siya. Nalaman ni Dean na ganun siya nung nakipagkilala na nung Grand Eyeball nung kamaya na. Mukhang takot itsura ni Dean, paatras siyang lumayo tapos biglang tumigil. Tumango na parang may kausap. Graduation namin na hindi ako umattend kasi by section eh. 5th to last ako mga brad, 26 sections kaming lahat-lahat. Puti na mata ko kung hihintayin ko tawagin pangalan ko. Itunulog ko na lang. Yun nga, graduation, andun si Sam tapos yung nambiwisit sa kanya dati. Pinapunta siya sa likod ng school. Hindi niya malaman kung anong gender kasi parang nakamorph daw yung boses. Kaya gulat na gulat siya nung makita kung sino. Si Abnoy ay si ano pala. Siya namili nitong ipangalan ko sa kanya ha. Si Ezekiel. Kel for short, babae yan. Tapos si Cass. Si Kel at si Cass parehas ng ability. Ngayon ko rin lang nalaman na may ganun sila. Hi Sam, lika nga, sungalingalin ko larynx mo. Si Kel. Gulat na gulat si Sam kasi si Kel, kung tahimik si Cass, mas tahimik si Kel na parang ilag sa tao. Pero pag kami-kami lang, parang takas sa mental. Mukha ata kaming hindi tao sa paningin niya. Ang kaibahan nila ni Cass, yung ability ni Kel upgraded. Super upgraded. May pakiusap sana ako, Sam. Bantayan mo sila Dean. Lalo na si Dean, sabi ni Cass. Bakit? Alam kong alam mo yung grupo. Kumukuha sa mga katulad namin para pag-aralan. Marami dito nun, sabi ni Kel. Hindi namin alam kung bakit. Akala namin ni Cass kami lang tatlo nila Carl pero nagulat kami meron pa pala, sabi ni Cass. Sino-sino? Secret, walang clue. Paalisin mo muna yung mabaong kasama mo lagi. Hindi alam ni Sam na may nakasunod sa kanya yung nagbigay sa kanya ng lason. Nalaman niya na lang nang biglang may lumabas sa gilid niya na parang sumugod kila Kel. Pero hindi nakalapit. May sinabi lang na sabay sila Kel tapos bigla na lang sumigaw yung nilalang tapos hinila siya. Bigla siya kasi hinila rin siya ni Lakas. Uy, pangit! Umalis ka! Huwag mong isama kaibigan namin, sabi ni Kel. Siya ang nagpauso ng friend zone. Nagsasalita sa isip nila tatlo yung nilalang. Papatayin daw niya si Sam. Tumawa lang yung dalawa. Si Sam, walang alam kung bakit. Papatayin? Sige nga kung kaya mo. Hindi pala. Kasi pag pinatay mo si Sam, mawawalan ka ng kakayahang magkaroon ng physical at spiritual manifestation dito sa mundo. Babalik ka ng impyerno. Taon ang bibilangin bago ka lumakas ulit. Taon na hindi mo abutin kasi malapit na. Sumigaw daw ang nilalang ng sobrang lakas tapos nawala na. Bantayan mo sila Sam. Magtulungan kayo ni Kel. Si Kel na bahala sa iba. Ikaw tutukan mo si Dean. Aalis kasi ako eh. Pero babalik din ako kaso matatagalan. Bakit si Dean? Si Dean kasi yung tutuusin yung ability niya. Hindi pa siya kayang protektahan. May ilalagay siya sa alanganin, sabi ni Kel. Sa 8 sa amin, si Dean yung pinakamahina. Sam, sila Carl kaya nila pero yung kay Dean ilalapit lang siya nun sa peligro. Anong gagawin ko? Yung ginagawa mo nun, sundan siya, bantayan mo siya. Kaibigan mo naman kami, di ba? Sabi ni Cass. Payag ka na? Susungal-ngalin talaga kita, sabi ni Kel. Ayun, so the rest is history mga brad. Question number 14. Powers ba yung ability nila? Hindi. Katulad ng explanation niya sa akin dati about kay Dean. Yung 8, may certain part ng utak na above normal ang function. Question number 15. Bakit gusto ng mga anino na makuha yung mga may gantong ability? Pag-aaralan nila kung anong kaibahan ng utak ng mga may ganong ability sa mga normal na tao dahil dun sa sinasabi nilang malapit na. Question number 16. Ano yung sinasabi nila Kel bakit parang natatakot yung nilalang? Di niya kayang banggitin pero tinuturuan siya ni Dean. Di niya kaya kasi kahit siya takot marinig pa lang yun. Bakit nila pinatay si Kuya John? May alam si Kuya John na hindi namin alam o may nalaman siya. Question number 18. Delikado ba sila Dean? Oo, lalo na si Dean. Halatado kasi ability niya na di makontrol. Pero nakagawa ng paraan sila Adam para makalimot yung hepe namin na may ganun si Dean. Katulad nga ng sinabi niya, hindi powers kundi ability o skills lang yung mayroon sa 8. Marami kaming magtutropa pero 8 lang yung may ability. Kailangan pa rin siyang bantayan kasi kilala na siya ng mga anino kaya para siyang lagi may Rogelio. Question number 19. Nakasunod pa rin ba sa kanya yung nilalang? Hindi na. Question number 20. Bakit tinakot kami ni Rafael dati? Si Rafael na lang daw tanungin. Question number 21. Bakit sinabi ni Adam na sa'yo ako matakot kesa kay Rafael? Sinamaan lang niya ako ng tingin. Bakit? Alam ko pero wag niyo na tanungin.
hindi nyo gugustuhin malaman, pero ito ang malinaw. Wala pang napapatay si Rafael. Question number 22. Bukod sa inyo ng apo mo sa tuhod, may iba pa bang nandito sa atin na katulad nyo? Oo. Sa Manila, sa buong Pilipinas? Oo, marami. Question number 23. May nakilala na ba ako bukod sa inyo? Ngumisi sabay tango. Question number 24. Sino? Nung college ba o sa trabaho? Nung college, nakakausap ko pa daw. Patanda na daw yun kaya nakakayanang lumakad sa umaga. Nangingi ako ng clue. Ay nako. No comment na lang. Yun. Sana nasagot din yung mga tanong nyo. Mga tanong ko lahat yan. Dapat kasunod nito, interviewin ko si Rafael. Kaso mga brad, na bad trip, nabasa yung last post. Tapos sa comment, may nabasa daw siyang sinabing bakla silang dalawa ni Cass. Hindi po. Babae po si Cass. Eto pa, may sinabi sila din. May pinabasa silang confession dito. May connection yun sa mga anino. Nanindig lahat ng pwedeng nanindig sa akin nung nabasa ko yun. Hindi ko alam pero kung pwedeng magbigay ng clue, baka kasi magalit si Apollo. Tapos meron pa. Ilan yun? Si Kel. Nagsishare din dito kaya pala Kevin ang tawag sa akin. Kaya ang tawag ko din sa kanya ay secret. Baka ako yung sungalgalin niya sa larynx. At higit sa lahat, wala akong pinipilit maniwala. Heto pa word by word ni Kel. Sa mga may napapansin na kakaiba sa inyo, nakakaramdam ng emosyon ng iba, ng isip, nakakapagpagalaw ng mga gamit, nakakakita ng nakaraan, hinaharap, mag-ingat kayo. Blend in lang. Maraming nag-aabang na lumabas tayo. Magsabi sa mga tao na kakaiba tayo. Wala silang idea kung sino-sino pero oras na may nakita sila, marinig kukunin nila kayo, pag-aaralan. Gagamitin sa laban ng alam naman nilang talo na sila sa umpisa pa lang. Pero para pa rin silang tanga, makikipagtunggalian. Blend in, act normal, hindi nila kayo makikilala. Kapit lang kasi malapit na. Takot Mats, Merry Christmas na lang mga brad. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!